Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Biyernes, June 19. At kung napapansin nyo, ako po ay wala sa beach. Pero ako po ay nakapambahay lamang sapagkat wala pong pasok ngayon dito sa Laguna. At ngayon ay June 19, Laguna holiday sa Laguna. Dahil po ito ay ang araw ng pagkapanganak kay Jose Rizal. Di ba? Hindi po ito yung kanyang araw ng kamatayan ha. Ito yung araw na siya po ay pinanganak. Kaya walang pasok. Yung background ko po na yan, isa po yan sa mga isang private resort sa Batangas na pinuntahan namin pamilya dati. Ah, ang pag-usapan natin ngayon yung pagkalunod ng dalawang atleta ng Ateneo de Manila University, Blue Eagles. Pero baga muna yun, ako'y nagpapasalamat sa mga team replay na naman mga followers ko sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube. Na bagamat ito'y live para lamang sa aking mga friends sa Facebook, patuloy na nag-aabang. Yung mga libo-libo ko po na nanonood sa akin ay sapagkat hindi pa naman ako nakakaranas ng mas mababa sa 1,000. Ang nanonood ay galing po lahat, karamihan dyan sa mga nag-aabang. Yung mga nanonood po sa live ko sa Facebook, mismong kakaunti lang naman po yan actually. Mga close friends ko lang, yung mga talagang you know. Pero karamihan po sa inyo ay galing po sa mga, maso loyal ko na mga taga-suporta. At ako'y lagi nagpapasalamat. Kasi mula nung pinalitan ng Meta ang kanyang setting, hindi na po ako makapag-live sa Facebook para hindi sa mga friends. Hindi ko alam, hindi ko pa sinubukan ulit nung tinatry ko, ayaw akong pagbigyan. So, ngayon, ito ay live lamang sa mga friends ko. So, pag-usapan po natin itong pagkamatay ng dalawang atleta, si Rene Baterbonia at saka si Divine Adili. Si Rene Baterbonia mo ay taga Mindanao, taga Agusan del Sur, samantalang si Adili ay taga Nigeria. At sila po ay mga basketballista ng Ateneo Blue Eagles. At sila po ay nag-training, di umano. Yan ang sinasabi nila, training. May pag-usapan natin yan sa Aurora, sa Dipakulaw, Aurora, isang bayan sa north ng Baler. Alam ko, ang Baler, ilang beses na po akong pumupunta dyan. Kasi lagi kong dinaan, well, yung iba bakasyon, kasama kong pamilya ko dati, nung office outing namin. At kasi nadala ko dyan mga estudyante ko. Nung nasa Lasal pa ako nagtuturo, alam niya na mga estudyante ko. At dinadala ko sila diyan hindi para magbakasyon kundi para mag-aral ng qualitative research kasi ang maganda diyan sa Baler may community pero may beach. So therefore, yung mga estudyante bagamat nag-aaral most of the day, meron silang oras para magliwaliw kasi tsaka may hotel na magaganda. So tinuturuan ko po sila noon kung paano gumamit ng research methods. Paano mag-gather ng data, paano magtanong-tanong para maggandak ng key informant interview, ng focus group discussion, paano magkaroon ng participant observation at non-participant observation at maghanap ng mga dokumento sa LGU. Kasi yun yung parang mas maganda pag nag-aaral ka na natututo ka. At ang natutunan mo ay sa pamamagitan ng karanasan, hindi yung sa loob lamang na apat na sulok ng paaralan. Ganyan po kasi ako. Pero ngayon, mukhang mahirap na yung gano'n sa dami na naman nangyayari. Ang noon pa man ay lagi akong maingat. At hindi lamang sa baler ko dinadala mga estudyante ko. Ayan ay dinadala ko rin sila sa Bangkok. Dinala ko sa Bicol, dinala ko sa Cambodia, sa Boracay. Actually, yung dati, dinadala ko tong mga to sa Boracay. Kaya ang problema sa Boracay, ang laki-laki. Ang hirap i-maintain ang disiplina ng mga estudyante na hindi mo alam kalat na sila sa Station 1, Station 2, Station 3 kung saan-saan ang pumupunta. Mantalang sa Baler, madali mo silang i-confine. Pero lagi kaming maingat noon kasi talagang unang-una may waiver ang may estudyante, may insurance. At pagkatapos, may dinadala pa akong discipline officer. Yung sa Lasal kasi may ganun yung mga staff na ang trabaho talaga nila ay ayusin ang asal at bantayan kung anong ginagawa ng mga estudyante. O kahit nga mayroong UAAP match sa Araneta o kaya sa MOA, nakakalat po yung DO na yan.
Kasi laging ring sinasabi ng Lasal, may responsibilidad kami kahit yan ay event sa labas dahil school related o bagaman nandun sila dahil sila ay nag-aaral sa Lasal, ay may responsibilidad ng universidad. Yun yung tingin ko naman ay napaka-responsable ng De La Salle University. Wala akong sinasabi Ah, alam naman natin na may ribalan ang Lasal at ang Ateneo. Pero dahil ang karanasan ko talaga ay sa Lasal, malinaw na mayroong ganong klase ng ah, kahit pa sa abroad dyan, ano, kahit sa bangko, kasi nung nagdadala talaga ako ng DO. Mga tatlo yan. Minsan, sa dami estudyante, apat pa. At sila ay nagbabantay. Katulad sa Baler. Alam naman natin na may beach dyan. At alam natin na mapanganib ang beach dyan. Yung mga hindi pa nakakapunta sa Baler, ang tataas ng ano dyan, ng alon. Minsan, mas mataas pa sa bahay. So, ako nga talagang lagi kong sinasabi sa mga estudyante, mag-ingat kayo. At kung malalaki na yung alon, talagang hindi na namin pinapayagan ng mga estudyante na pumunta sa dagat. At ang isa pang ginawa namin na safety mechanism, kasi alam mo, mga eskwelahan, meron kami tinatawag na responsibilidad ang bilang isang pangalawang magulang eh. Parang ang trato mo sa mga estudyante mo, mga anak mo yan eh. Mapa-atleta man yan, mapa-estudyante mo yan sa isang kurso, dadala mo sa field trip. Dapat ang tingin mo sa kanila, they are your wards. Mga anak mo yan eh. So, pag sila ay pumupunta doon, meron akong pinapapirmahan sa mga magulang nila. Unang-una, sila ba'y pinapayagan sumama? At kung pinapayagan si sumama, ano yung mga restrictions? May malistahan yan eh. Sila hindi pwedeng lumangoy. Sila hindi pwedeng mapuntang beach. Sila hindi pwedeng lumabas na mag-isa na walang kasama. At yan ay nasa listahan yan. May checklist yan ng mga DO. So, isang violation at pag-uwi mo sa Lasal at ginawa mo, kunyari, ikaw ay gumawa ng isang bagay na bawal o pinagbabawal ng magulang mo, pag-uwi mo sa Lasal, may kaso ka. Ganun yun. Ganun kasi at kahit nang ako nasa likod lagi ako ng pananaw noon na kahit pa meron pang waiver yan, meron pang insurance yan, kahit pa kasalanan naman nila. Pag may mangyari dyan, pananagutan ko pa rin yun. Kaya ako'y talagang napaka-stricto, napakasungit noon pag ako'y nasa baler. Alam yan, may estudyante ko. Ang dami na kayo, mga karamihan dyan, mga abogado na ngayon, kaya alam nila ang sinasabi ko. At ako'y laging nagagalit kapag hindi sila sumusunod. Puro sermon. So bawal lang uminom. Of course may mga nakakalusot, 'di ba? Hindi na ah kaya nga pag may curfew na yung DO kumakalat na yan sa beach eh. Hinahanap po kung saan-saan yung mga estudyante at pinapauwi na. At nagche-check sa mga rooms, kinakatok na yan ng mga bandang alas 11, 11:45 o 12, kinakatok na yung mga DO na yan, naghahanap na yan ng mga estudyante kung kumpleto na sa room. Parang nga daw martial law eh. Maya-maya bigla akong kakatukin ng DO, sir, si ganito, wala pa. O, hahanapin namin yan. Pupunta na kami kung saan-saan. Di ba? So, ganun ang, ibig sabihin nun, ganun ang due diligence. So, kasi malinaw, lalo na ho ngayong mga panahon na nagkaroon na ng kaso, di ba, yung tandaan nyo yung kaso sa Davao, Davao, Mindanao ba yun, na mayroong isang estudyante na sumali sa isang beauty pageant. Yun nga, hindi pa yun sponsored ng school, Yun ay sponsored ng isang organization na recognize ng school. Di ba, nagkaroon ng pageant, nakasuot siya. Tapos yung stage, ang dekorasyon ng kandila. Hindi ba nasunog yung estudyante? Dahil nag-caught ng fire. Yung, yung kanyang gown, nasunog. Siya ay namatay. Ngayon, recently, nagkaroon ng judgment ang Korte Supreme, pinapabayad ng milyones ang eskwelahan sa damages. Dahil responsibility ng eskwelahan yun. Okay? So, merong sinatawag na negligence at hindi binili ng korte ang argumentong hindi naman yan recognized na activity. So, ngayon, makita natin na ako nga sa ngayon, kapag ako ay mag-iisip na magdala ng estudyante sa labas, magdadalo isip na ako eh. Kasi, katulad niyan, di ba? Kahit hindi mo alam, kami nga sa School of Environmental Science and Management sa UPLB, kausap ko lang nung isang araw yung aming dekano. Kasi ang kurso talaga namin, nag-field work. Meron kaming kurso na Environmental Impact Assessment. Hindi mo yung matututunan sa pamamagitan ng loob ng classroom lang. Maliban lang nung pandemic siguro. Pero ngayon, ipupunta ka sa yung talagang nag-field work yan. Ang sabi ko, maingat na dapat tayo. Kasi kahit na itong mga matatanda na, kasi kung graduate student na ito, lagpas-lagpas na yan ng kanilang, ang iba dyan, mga magulang na. Kailangan mo pa rin siguraduhin na sila ligtas. Kaya sabi ko, kailangan meron ka agad first aid,
Kung minsan nga dapat merong ready ambulance lagi. Maano na, meron ka na minsan dapat magsama ka pa nga yata ng siguro para sa akin ang nurse o medic. Siguraduhin mo na hindi pwedeng wala kang paghahanda. Kasi yun lang naman ang hinahanap ng Korte Suprema eh. Meron ka bang paghahandang ginawa? Hindi ba negligence? Kasi you took care of everything. Kasi accidents do happen. Pero dapat right after the accident, may ready step ka. Ngayon, dito ngayon natin, sa ganitong klase ng lente natin tingnan yung nangyari sa Ateneo. Meron silang basketball team, dinala nila sa Aurora. So ngayon ang tanong, anong kinulog kaugnayan ng beach sa basketball? Ngayon, ginagalang natin na may kanya-kanyang mga style ang mga training ng mga coach, di ba? Kung yan ay style ng Ateneo, sabi nga nila, yan daw ay tradition na nila, di ba? Na apat o palima na yatang taon na ito ay nasa beach ginawa sa Aurora. Pero bagot pa man doon, may mga tinatawag na silang parang boot camp na sabing ni Tab Baldwin, hinuhulman niya yung team at yun nga sabi niya, this is the best time to break the man. Kung ang ibig niyang sabihin doon, hindi naman saktan yung, yung mga atleta, kundi talagang sanayin sa hirap para pagdating sa basketball, sila ay sanay na sa stress at pressure. Ito na may umuwi sa Ateneo ng ilang kampyonato. Yan ba? Mga tropeo, inuwi nila. Pero ang tanong, ano yung ginamit, ano yung mga, ano yung mga sinasabi natin na mga precautionary measure? Kasi kahit na hindi mo control yung environment eh. Kahit na nga sa swimming pool yan, may control yung environment, walang masyadong malalakas na alon, lagi may nakabantay na lifeguard. Hindi mo control yung environment sa Aurora. Alam ko yan kasi ang unang-una na malalakas ang alon diyan, may panahon. Pangalawa, ang sand diyan hindi even. Merong sand na mababaw, merong sand na biglang lalalim lang at malambot. Parang kumunoy. At lalo na yung fact na dahil malalakas ang alon, mas matindi ang potential na magka-riptide. Ano ba yung riptide? Itong riptide kasi, di ba, pag may alon na, wala kasing drawing eh. Pag may alon na lalakas, humahampas sa Pampang, siyempre pag hampas niyan, babalik yan, di ba? Babalik. Ngayon, ang assumption natin, dahil yan ay alon na sabay-sabay pumupunta, sabay-sabay yan babalik. Hindi po nangyayari yun. Kasi minsan, may humahampas, yung ibang alon pabalik na. So usually, humahampas, tapos meron diyang biglang naunang bumabalik. Di syempre, yung naunang bumabalik na yun, hihilahin ka pabalik, papasok pa lang yung ibang alon, ikaw, hinihila ka na pabalik. Ganyan po ang riptide. Pero ang riptide kasi, at yan ay, naando naman yan, may mga nakapaskil naman yan sa Aurora. Yan. Pero ang riptide kasi, yan ay hindi mo may-predict. Pero kung minsan nakikita mo na yan, sa malayo, makikita mo yan yung kapag malakas ang alon, naghampas, meron parang puwang na parang iba ang kulay at medyo mas panatag. Yan ay riptide. Huwag kang pupunta dyan. Sapagkat hihilahin ka pabalik. At may paraan naman para labanan ng riptide. May sinasabi sila, bayaan mo mag-float ka na lang hanggang sa dalhin, huwag ka mag-panic, mag-float ka na lang, pabayaan mo na lang hilahin ka pabalik at pag naandun ka na sa hindi na wala nang malakas na alon, saka ka na mag-swim parallel to the shore, pabalik. Kasi oras sa labanan mo yan, mapapagod ka lang, malulunod ka. Now, nagpanik ka. Hindi mo kontrolado yan. So, ang tanong, anong ginawang paghahanda ng Ateneo para dito? Maliban doon sa fact na sinabihan ng mga atleta na may riptide dyan. Kung ako yon sa akin lang ha, hindi ko na papuntay ng estudyante ang atleta dyan. Bakit ko dadalhin sa isang lugar na hindi kontrolado I can still train them but make sure that I control the environment. Yung mga yan, beyond control yan. Buti kung ang dagat katulad ng pagkapanatag nung nasa likod ko. Still photo po yan. Pero kahit na, yung mga alon po dyan nung naandun kami, walang ganon. Diba? So, yun ang unang pagkukulang eh. At ang ayon pa sa investigasyon lumalabas ng NBI, ng ano ngayon, ng mga pulis, ng otoridad, 700 meters away from the resort pa yung training.
Ang mga 0.7 kilometers yun, malayo-layo din yun. Therefore, wala na sa sipat ng lifeguard. So, ang nangyayari ngayon nito, um, noon nga ako na ano sa LGU ng Dipakulaw na parang bagang ang pinarusahan yung resort, pinasara. Ano naman ang kasalanan ng resort doon? Hindi ba? Unang-una nangyari sa labas nila. Pangalawa, 700 kilometers away pala. Ba't ang pinainalisan mo pa ngayon ng trabaho yung mga nagtatrabaho doon? Kasalanan ba naman nila yon? Yun ang medyo ako hindi naman nag-ano doon na parang ano yun, basta masabi lang may ginawa. Kaya sinuspende. Alam mo, lahat naman ng mga resort sa Aurora, merong warning yan. At meron kung malapit ka sa resort ng swimming, yan kung sa loob ka nalunod may swimming pool doon, problema ng resort yun. Pero kung sa labas ka na at 700 meters ka away from the resort at may sarili kang programa ng iyong atleta, hindi na kasalanan ng resort yon. Kasalanan na yun ng school. At doon ako medyo ngayon magsasalita na. Not because this is Ateneo. Yun ang marami akong kaibigan sa Ateneo at mismo yung mga kaibigan ko doon galit. Yung kapabayaan, yung kapabayaan na hindi nagkaroon ng adequate measures to ensure that the athletes are safe. Unang-una, bakit dinala mo sa lugar na alam mong may unpredictable risk? Pangalawa, andun na ako. Pero dapat binabantayan. Dapat naandun yung mga coach. Dapat andun, meron ka na kaagad na kinuhang mismong lifeguard. Ang pagkadami-daming pera ng mga donasyon dyan sa basketball team na yan, ba't hindi nila nag-arkila ng 5 o 6 o 10 na lifeguard na magbabantay lagi habang naandun ang atleta? Hindi ba? Na ready na meron mga salbabida, meron ng mga ano na ready. Ano ba, Diyos ko, ilalagay mo sa alanganan yung mga estudyante, ba, ang mga atleta mo, ba't hindi ka man lang nag-arkila ng sapat na bilang ng lifeguard? Hindi predictable ang kondisyon. Pangalawa, yung nangyaring reaksyon pagkatapos na nalunod. Kaya yun ang pinagpuputok ng butsi ng mga magulang eh. Ako din naman. Hindi nga ako magulang pero yun ang aking pinagpuputok ng butsi. Na parang napaka-impersonal ng napaka-impersonal ng ah, pagtrato. Ah, at ako na-horrify na hindi man lang kinaon yung magulang sa Mindanao, hindi pinagkagastusan at hindi rin pinagkagastusan na yung magulang sa Nigeria ay kaunin. Kung ako yung administrador doon, ang dami-dami naman pera ng school, nag-dispatch na ako ng emissary. Lumipad ka na, pumunta ka ng Mindanao, kaunin mo na yung magulang. Habang tayo nag-iimbestiga, pumunta ka doon. Ganon din yung sa Nigeria. Kasi andun yung feeling na anong ipakiramdam mo na magulang ka, ang layo-layo ng anak mo. Itong si Baterbonia, June 4 pa lang pala ito pumunta ng Manila para mag-training. In less than a week ay patay na ang anak mo. Anong mararamdaman mo? Di ba at least nakakabawas ng anxiety na merong isang kinatawan ng school ang pupunta sa iyo para kaunin ka at para harapin yung anak mo, kung hanapin o naandun man, o di ba? Ganon din yung taga Nigeria. Ang dami-daming pera. Ano ba ang inuna? Nagtahimik muna, may embargo muna, wala mo nang pinagsalita. Inuna ang brand. Doon naman ako talaga magsasabi na nagpabaya ang Ateneo. At ito hindi ko sinasabi to dahil ako ay taga Lasal o taga UP. Ito ay sinasabi ko, atinista din naman ako nung high school, di ba? Ito ay sinasabi ko dahil sinasabi din ito ng mga matitinong mga tao at kahit mga kaibigan ko sa Ateneo, ang dami-dami din na may mga kaibigan kong guro, nagpirma pa yan doon sa petisyon na pinirma nila, na talagang may mali. May nangyaring mali dito, may naring kapabayaan. Ang hindi ko rin magustuhan ngayon, yung pamumulitika naman ng ibang taga Mindanao. Hindi ko nilalahat Bakit ba pinupolitika itong issue na ito? Na para bang ayan na naman. Ayan na naman yung feeling ng mga taga Mindanao na iba na lagi silang inaapi. Na naandun na ako nagpabaya ang Ateneo. Naandun ako ng Ateneo associated sa mga dilawan at mga pink. Di ba? Pero bakit dinalagyan ng kulay na
'Di ba? Na Mindanao kami eh, inaapi na naman kami mga dilawan ng mga Atenista na parang teka muna, ibang issue ito, wala itong politika. This is a tragedy that should not be politicized at maya naman kayo sa kulay ng balat nyo. Bakit bang maraming ganyan? Na parang bukod tanging ang pinabayaan ay ang Mindanao. Eh kung ganoon ay kami mga Bicolano dapat ganoon din ang pakiramdam, 'di ba? Kasi ang Bicol pinapabayaan din ng matagal. Yung mga daan diyan, 'di ba? Parang parang laging inaapi. Pati itong I'm sure there's no reason to believe otherwise. Indeed, there have been problems in the past that Mindanao uh, has been badly treated. Maraming mga bagay-bagay na nangyari sa Mindanao na pinabayaan talaga siya even if it's a land of promise. Pero ngayon, ang lahat ng projects ng foreign assisted projects andun. Di ba? At kung may nangyari din sa Mindanao, kasalanan din minsan ng mga politikong taga doon. Hindi naman kasalanan ng mga taga Luzon. Kasi marami ako may papakita na mga example na ang daming perang pinupor sa Mindanao pero yung mga elites doon ang siyang gumagawa ng kalokohan. So nakakabasa ka ng ang rising star ng Mindanao pinatay ng mga taga Luzon. May mga ganun eh. Na parang hindi ganyan ang sinasabi ng Nigeria. Walang sinasabing Nigeria na pinatay ang kanilang anak ng Pilipinas. So pwede pa pakiusap naman. Sa panahong ito, huwag naman yung lagyan ng politika. Ang pamumulitika dapat dito, hanapin ang hustisya. Ang pamumulitika dapat dito, panalugutin ang mga dapat managot. Gamitin ang power ng Estado para imbestigahan at siguraduhin na hindi na ito mauulit. Panagutin ang Ateneo, panagutin ang coaching staff. At pwede ba? Huwag naman yung panagutin ng resort. Wala naman ginawa kasalanan yung resort doon. Hindi ba? Yun yung fairness. Pero yung ano, yung sinasabi niyo na parang ito naman, this is already a conflict between a yellow institution and, of course, Mindanao is very DDS. At mukha yata maka Duterte. Siyempre, expected, baka maka Duterte. Wala akong confirmation na Duterte supporter yung pamilya ni Baterbonia, pero malaki ang posibilidad na sila nga ay pro-Duterte. But this is not the issue. The issue is, this is a tragedy that should never be politicized for the wrong reason. Doon ako naiinis. May dapat managot kasi merong hindi nag-ingat, merong nagpabaya, merong dinala ang mga estudyante, ang mga atleta sa hindi kontroladong environment na walang ginawang sapat na paghahanda. Kasi inuulit ko, dapat kontrolado mo ang sitwasyon. Pangalawa, nagdadala ka dapat ng enough safeguards. Kung dadalhin mo pala mga estudyante, ang mga atleta doon sa isang lugar, hindi naman sila bago dito. 4 na taon na pala silang nagtitraining dito at in the past pala may mga nagtitestify ngayon ng mga atleta na muntik na rin silang malunod. So may mga ganun na palang insidente. Hindi ba sila naghanda na nag-rent talaga ng mga lifeguard o kaya nagdala? Ang daming life sa Ateneo, I'm sure they have money to pay for and hire a lifeguard, a personalized lifeguard, bring them to the area. Ganun palang gagawin nila eh. Iti-train pala nila, i-break nila ang mga men of their sports. Gusto nila magka-tropeo eh. Hindi sila nag-invest ng mabuti. Nag-invest sila sa brand, but they did not invest in the safety of their athletes. Hindi man lang sila naghanda na dapat nakahilera na doon sa pampang ang mga lifeguard. O kung ganun man, in fact, dapat yung mga lifeguard kumakalat na rin doon sa paligid ng mga atleta. Hindi ba? Kung ako yun, habang sila nagtitrain yung mga lifeguard, kung 10 man yan, ando na yan, meron nang daan doon sa tubig, para kung may mangyari man, ready na. Panginoon ko. Parte ng giyera sa hindi mo makontrol ng lugar ang paghahanda. Gusto lang manalo sa basketball. Pero hindi tinitingnan ang kapakanan ng mga atleta magpapanalo sa kanila. Anyway, inuulit ko, hindi ko to sinasabi dahil galit ako sa Ateneo. Kung ito man ay nangyari sa Lasal, galit din ako. Kung ito nangyari sa UP, galit din ako. Kasi may pagpapabaya. At ang pagpapabaya nangyari hindi lamang nung panahon ng sakuna, nangyari din lalo na doon sa paano nag-react ang institusyon. Yeah, sige. Sana nakapagturok sa inyong kaisipan, na-plus ko yung mga puso
at kapagpabago ng panahon sa buhay dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch hearts, and transform lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Inuulit ko, wag po natin gawing politika ang trahedya. Ang ating politika is tragedy enough. Wag na tayong pipilitin pa natin ng isang bagay na hindi naman politika dapat. Sige, weekend po ngayon. Sana bukas at sa linggo wala tayong usapang politika sa Lunes and ulit tayo magkita-kita. Laging sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa mga kalaro sa mundo sa ngayon, lalong-lalo sa mga team replay. Bye for now. Enjoy your weekend. Have a safe weekend. Talk to you Monday.